Ayon sa kasabihan, ang bunso daw sa magkakapatid ang pinakamatigas ang ulo sa lahat. Palibhas ay pinakabata, sunod-sunuran sa layaw ng magulang. Ngunit suwail ka nga bang may tuturing kung ang tanging nais mo lang ay sunduin ang iyong mga pangarap? Kahit pa ang maging katumbas nito ay ang halaga ng iyong mga magulang. Halika't magbalik tanong tayo sa kwento ng taong minsan ng tinalikuran ang lahat alang-alang sa pinakamimithing pangarap. Lumaban sa buhay, nakipagsapalaran, hanggang marating ang tugatog ng tagumpay. Ngunit aanhin mo ang lahat ng ito kung wala naman sa iyo ang pinakamahalagang bahagi ng buhay mo. Tingnan natin kung makakaya kang pakainin ng gitara mo. Ang kwento ng tagumpay at pagdadalamhati ni Roel Cortez. Napakasakit, Kuya Eddie, ang nangyari sa aking buhay. Pero kung bago ka pa lang sa ating channel, pakipindot na din po ng like, subscribe at bell notification button para palagi kang updated pag may mga bago tayong kwentong kagaya nito. Si Roel Corpus sa totoong buhay ay mas nakilala din ng lahat sa pangalang Roel Cortez. Siya ay tubong may kawayan sa Bulacan at isinilang noong ika-30 ng Hulyo taong 1967. Siya ay anak ni Ginang Felicima at Ginoong Serapino Corpus. Ang batang si Roel ay bunso sa 6 na magkakapatid at silang lahat ay lumaki sa pangaral ng kanilang mga magulang. Pero simula pa lang, iisa na ang nais niyang pangarapin sa kanyang buhay, ang maging isang mang-aawit. Bagay na pilit namang tinututulan ng kanyang mga magulang. Dahil iniisip nilang hindi iyon ang propesyon para sa kanilang anak. Dahil sino nga ba namang mas nanaising kumanta na lang kung saan-saan ang kanilang anak kung pwede naman itong dalhin sa paaralan at pag-aralin ng maayos na propesyon. Si Roel ay masunuring bata, ngunit napakatigas ng puso niya pagdating sa kanyang mga kinahihiligan. Sa kabila ng pagtutol ng kanyang mga magulang, ipinagpipilitan pa rin ni Roel ang gusto niya. Dito sila nagkaroon ng matinding hindi pagkakaunawaan, lalo na ng kanyang tatay. Minsang naging suwail si Roel sa bahaging ito ng kanyang pagkatao. Nakipag-away siya sa kanyang tatay hanggang sa dumating ang puntong umabot ito sa hangganan dahil sa tindi ng sama ng loob na inabot sa batang anak. Sige, tingnan natin kung kaya kang buhayin ng gitara mo. Matigas na pahayag ng kanyang tatay. Ngunit mas matigas ang kalooban ng kanyang anak.